Lunes, alas 8 ng umaga, ang mga empleyado ng Unique Pieces Ltd. ay isa-isa nang nagdadatingan. May ilang empleyadong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Ang ilang babae ay abalang nagre-retouch ng kanilang makeup. Alas 8:30 ang time in nila. Batid ang lahat na nasa private office ang kanilang boss na si Mr. Noel de Dios, ang may-ari ng kumpanyang kanilang pinapasukan. Hindi istrikto ang binata sa nasasakupan, basta na sa tamang lugar ang ginagawa ng mga ito. Si Grace lang ang kanina paabala sa kanyang mesa. Pinsan sekretarya siya ni Noel. Nakagawian na niyang maagang pumasok sa trabaho dahil sumasabay siya rito papuntang opisina. Sa bahay nito siya nakatira. "Good morning, miss," alang ang sabi ng isang tinig mula sa keyboard. Ay tiningala ni Grace ang mukha ng bumati sa kanya. "Good morning," bati rin niya sa babaeng nakatayo sa kanyang harap. Maganda at bata pa ito. Mukhang kasing edad lang niya. 23 marahil. Pihado mag-a-apply ito ng trabaho. Naisip niya. Naganda na siya nang sasabihin wala silang opening. "Excuse me, Kuya Bossing, may naghahanap sa'yo," mahinang sabi ni Grace kay Noel matapos kumatok. Sa pribadong silid ang huli. Ang binata ay nakaupo sa pwesto niya sa mesa. Abala siya sa kaharap na laptop. I'm busy right now. Bigyan mo na lamang ng appointment." Ikinumpas niya ang isang kamay. Di man lang tumingala. Bossing," alumpihit at sabi nito. "What?" Medyo iritadong balik niya habang naglalagay ng papel sa printer. Hindi pa rin tumitingin sa sekretarya. Nasa final draft na siya ng bagong design na ang alahas isasali sa Paris International Collection Competition na ginaganap taon-taon. Mapilit. Di na natapos pa ni Grace ang sasabihin. Sinabi ng pagharap ni Noel. Nagsasalubong na ang makakapal niyang kilay sa inis. Parang lalamunin ng buong buo ang may katabaang pinsan. Sa taas na 5'11", sa laki ng pangangatawan, ay kayang-kaya niyang buhatin ang mabigat na 5 flat na si Grace. Hindi tipong movie idol ang kanyang dating, but he was surely a handsome chunk of muscles and bones. At may matangos na ilong, chinito mga mata, kayumangging kutis, at naka-ponytail na buhok na hanggang lampas batok ang haba. Mahikaw siya sa kanang tainga. Si Grace ay mukhang nanginginig na sa takot dahil sa bihira lamang magalit si Noel. Pero hindi ito nakatawag pansin sa lalaki. "Celine?" bulala si Noel. Alam niya nagmukha siyang tanga dahil naramdaman niyang nakabuka ang bibig at lumuwa ang mga mata niya sa pagkabigla. Lumipad ang papel na hawak niya sa ere. Labas na muna ako." Nakakita ng tiyempong sabi ni Grace. Kasing bilis ito ng kidlat na lumabas ng opisina, sabay sara ng pinto. Hindi yun narinig ni Noel. Tulala pa rin siya nakatingin sa bisita. "Noel, where are your manners? Hindi mo man lang ba ako pauupuin?" Sa wakas, ay may nagpa siya magsalita sa kanilang dalawa. Sa labis sa pagkabigla, ay hindi na malaya ng binata na nakalapit na pala sa mesa ang hindi inaasahang panauhin. "Oh, I'm sorry. Upo ka." Tila nahimasmas ang sagot niya. "What can I get you? Coffee? Juice?" Sunod-sunod niyang tanong. "Nag-almusal ka na ba?" Hindi magkamayaw ang tuwa at kaba sa puso niya nang muling makita ang dalaga. "No thanks. I'm not hungry." Iginiya niya ito sa receiving room ng opisina at pinaupo sa sofa. No one spoke for what seemed to be an eternity. Si Celine ay nag-iisip kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin sa binata. Pakiramdam niya ay matutulog na siya sa lakas ng dugtong ng kanyang puso. The moment she saw him again, her heart skipped a beat. Hindi niya akalaing malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Pero hindi siya nagpahalata. Magkababata sila
at lumaki sa isang probinsya. Matanda sa kanya ng 7 taon si Noel at ito ang best friend ng kanyang kuya Totep. Lumipat ng Maynila si Noel. Mula lang ito ay nagkolehiyo at nakatapos ng pag-aaral. Wala na silang masyadong balita rito, maliban sa mga ikinikwento ng mga katulong nito sa probinsya. Alam nilang ito na ang namamahala ng negosyo ng mga magulang nito sa syudad. Tangi roon ay may sariling negosyo ang binata. He owned Unique Pieces Ltd, a successful company that makes and sells vintage watches and designer jewelries. Just recently, they heard that Noel decided to try his luck on fashion bags, and just like King Midas, everything he touched turned into gold. Habang abala si Celine sa pagmumuni-muni, Noel was also busy, contemplating and watching her in return. Simpleng-simple ang kasuotan ng dalaga. Nakaputing blouse ito na nakabukas ng bahagyang isang botones. Sa leeg nito ay may nakasabit na gold necklace with a heart pendant. It was a locket. Noel was sure, and he wondered whose picture was inside it. Ibinalang niya muli ang paningin sa kabuuan ng dalaga. Hindi ito kapayatan. Sa taas of 5'3", all her curves were in the right places. He surely missed the sight of her and more. So, kumusta na? Parang dinadaga ang dibdib niya. Pleased as he was to see her, it was still an unexpected visit. And for him, unexpected visits were usually disturbing omens. Tumingin ang diretsyo sa kanya si Celine. I'm pregnant. Kinuha nito ang kaperasong papel wala sa dalang bag at ibinigay sa kanya. It was her pregnancy test. 2 months. Dagdag nito. I'm sorry? Tanong niya. Tama bang narinig ko? I said, I'm pregnant. What? Tila lumabas ang litid sa leeg niya sa lakas ng kanyang boses. Pakiramdam niya ay nagtaasan ang lahat ng balahibo niya sa batok at hihimatayin siya. Paano nangyari iyon? Anong paano nangyari iyon? Depensa kaagad ni Celine. Di mo na ba natatandaan? Hello? I mean, paano mangyayari iyon? Nagkasabid-sabid na si Noel. May ginamit akong protection. Gumamit nga ba ako? Tinignan niya ang papel na naabot sa kanya ni Celine, pero wala siyang maunawaan sa binasa. Well, maybe it was defective. Namumulang sagot ang dalaga. Namimilog na ang mga mata nito at handang pukulin si Noel ang hawak-hawak na bag. Look, you know that I don't have experience when it happened. Kaya wala kang karapatang pagdudahan ako. I'm sorry. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Napahiya siya sa depensa ng dalaga. Don't be alarmed, Noel. Hindi kita pipikutin. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig, pero bigla siyang kinampos ulit ang hangin na muli magsalita si Celine. I'm just going to ask a small favor from you. Ano yun? Parang atakehin sa pusong tanong niya sa dalaga. Nang biglang tumunog ang intercom niya, nagmamadaling nilapitan niya iyon. He needed a break. Boss, line 2, si Julia. Tinag-i ni Grace. Lumipad bigla ang tingin niya kay Celine na nakikinig din. Si Julia ang bago niyang girlfriend at kadalasan nagmamodelo ng mga bagong labas niyang alahas sa kumpanya. Palabas ay isang mundo lang halos ang kanilang ginagalawan, ay nagkakatugma ang pananaw nila ni Julia sa buhay. Priority nila ang kanilang career at kapwa hindi seryoso sa kanilang relasyon. They enjoyed each other's company with no string attached. Pakisabi wala ako. Kaagad din pinindot ang intercom. Lumakad siya pabalik kay Celine. Huminto sa mismong tapatang dalaga at tumingin sa kawalan. Julia was not the kind of break he needed right now. Paparangkahin na kita, Noel.
Nauliligan niyang sabi ni Celine. Kailangan ko ang tulong mo. Maalis ako sa serbisyo kung matutuklasan nilang buntis ako. Don't tell me, magpapa-abort ka? Kaagad niyang usig rito. Hindi siya relihiyoso, pero naniniwala pa rin siya sa Ten Commandments. Kahit na nga kadalasan, ay hindi niya nasusunod ang mga iyon. Ano? Tingin ni Celine kay Noel ay isang bakulaw at maliit ang utak. Ba't ako magpapa-abort? Kasalanan na nga ito. At saka itinurang wala pang umbok na tiyan. Dadagdagan ko pa ba? Napahiya siya. I'm sorry. Umingos ito. Alam mo, parang wala kang ibang alam na sabihin, kundi I'm sorry. I'm sorry. Ulit pa niya. Gusto na niyang iumpog ang ulo sa katangahan. I mean, I didn't mean to insult you. Okay, pag-usapan natin ito. Dali-dali niyang dagdag. What do you have in mind? At naupo ulit siya. Akala ko ba walang pikutan? Hindi lang natulig, kundi nakalas na rin yata pati ang mga buto ni Noel sa sobrang pagkagitla. Tingin niya kay Celine, ay dinamitang kanina pa sumasabog. Buhat ang pumasok ito sa kanyang opisina at malapit na siya malagutan ng hininga sa sobrang panghihilakbot sa mga pasabog nito. She couldn't be serious. Temporary lang naman. And I assure you that your Julia has nothing to worry about. Pangungimbinsin nito. May pakiramdam itong girlfriend ni Noel ang tumawag kanina lang. Tinignan ito na matiim ng binata. What does she know about the relationship with Julia anyway? I was thinking we could get married in Hong Kong, then get a divorce afterwards. Don't worry about the expenses. I'll shoulder it all. Pati na ang gagastusin sa divorce natin. Wala ka rin dapat ipag-alaala sa pagpapalaki sa bata. Dahil ako nang bahala doon. And I'm willing to sign a prenuptial agreement na hindi ako maghahabol ng sustento para sa bata. At para hindi mo rin masabing I'm just after your money. Patuloy pa ng dalaga. Celine, listen to me. Putol niya. Sa sobrang shock, sa narinig na balita, na wala pa siya maiisip gawin sa mga oras na iyon. Hindi madaling gawin ang gusto mo. You can't expect me to just go along with your plans after knowing just now that you're pregnant. Sana binigyan mo ako ng panahong makapag-isip. Reklamo pa niya. Parang napahiya si Celine sa narinig. Tumango ito at garalgal na nagsalita. Pasok ka na sa linggo and my school will soon find out na buntis ako. Hindi lang ako makakasuhan ng immorality at tatanggalan pa ng lisensya sa pagtuturo. Baka itakwil pa ako na tatay. Napahikbi ito sa huling tinuran. Bumuntong hininga si Noel. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang pinaplano ni Celine. But he could clearly see that there was no way out for him but to agree with her. Sa ngayon, si Celine ay isang secondary science teacher sa Bicol Science and Technology University, isang government finance institution sa kanilang karatig probinsya. Doon ito nagtapos ng degree sa education bilang cum laude at doon na rin ito nakapagturo. Between those years, she was able to further her studies. Mayroon na siyang masteral and doctorate degree. Isa ng ganap na propesora at maaari na maging dean ng department nila balang araw. Sigurado ka bang hindi magiging problema sa record mo sakaling mag-divorce tayo? Gusto maniguro ni Noel. He could not afford to commit another mistake and be sorry for it for the rest of his life. Deep inside, he was not sure if he was sorry about what happened between him and Celine that night. Walang problema sa school namin as long as meron akong isabit na marriage contract na hindi na sila magtatanong kung hiwalay ba tayo o hindi. Anyway, right after the wedding, we can go our separate ways. Ang pinakamahalagang bagay, meron akong dokumentong may papakita.
Yun naman pala, ba't di ka na lamang magpagawa ng fake na marriage contract? Inis sa tinura ni Noel. Nainsulto siya sa sinabi nito na parang nanidiri sa kanya pagkatapos ng nangyari sa kanila. Maaari kitang tulungan sa bagay na iyan. Marami akong koneksyon. Hindi tayo may harapang ipagawa iyon sa lalong madaling panahon. Engot ka ba? Nagsimulang maningkit ang bilog ang mga mata nito. Naliliit na ang dalaga sa sobrang kahihiyan. Kung hindi nga lamang mawawala ng trabaho, ay hindi nito ipagpipilitan ang sarili sa lalaki, kahit papabuntis ito ng ilang beses. Paano ako makakapag-avail ng government benefits and loans kung fake ang papeles ko? Tiyak na hindi tatanggapin ng NCSO ang fake nating marriage contract, no? And considering the kind of job I have, I just can't gamble on it. Napahiya si Noel sa sarili. Baga mo naman maisip na ibang suggestion, ay hindi pa rin siya makapagpasya. He was not ready for all this. For him, marriage was a sacred commitment and should be bonded by love. Mayroon ba sila noon? Matama na itong tinitigan at malalim na nag-isip. Please, just this favor. I promise. Untag nito sa kanya. Ipapaayos ko kaagad sa abogado ang divorce papers natin. What about your parents? Si Totep. Anong sasabihin nila sakali malaman nila nagpakasal tayo at naghiwalay din kaagad? Yun ang isa pang bagay na gumugulo sa kanya ng mga oras na iyon. Nahihiya siya sa mga magulang nito at sa kapatid nito. Huwag mo silang alalahanin. Ako nang bahal magpaliwanag sa kanila. Sagot ang dalaga na malapit ang sumuko. Ilang segundo ang lumipas. Matama nitong tiningnan ni Noel at dahan-dahan nagtanong, kailan mo balak gawin ito? Labag man sa kalooban, hindi na kayang talikuran ang isang obligasyon.